Hello, good morning sa lahat, and advance Happy New Year. And kindly like, share, and subscribe this channel. This is Justin Talk Kenyo Speaks here from the Philippines. And this morning we will be talking about the budget. Kasi yun naman ang pinaka-hot topic ngayong the past days. Ito pa rin ang pinag-usapan. Kasi napaka concern ng lahat tungkol dito sa budget na to dahil lahat tayo ay apektado dito sa budget. And first of all, ang dapat nating isipin na itong budget na to ay this is a national budget and it covers almost everything that the government is doing to serve the people. Purely services kasi itong mga budget that were allocated for the agencies of the government for performing services para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ngayon, everyone is concerned kasi ganito nga yung nangyari. Other term this as the most corrupt budget in the history of the Philippines since our independence way back in 1950s after the World War II. So, napaka bigat na isipin na sa layo ng inabot ng bansa natin in terms of development, in terms of financial stability na dapat sanang maabot natin tulad ng mga bansa sa paligid natin. Sa Pilipinas, parang we're going backwards. Pabalik ang direksyon na tinatahak ng ating bansa. Ngayon, dapat lahat tayo ay magiging aktibo. We should be proactive and we should voice out what is dapat nating sabihin sa ating gobyerno na dapat nilang gagawin. Kung tayo patuloy na tahimik o tumahimik lang, wala mangyayari sa atin. Patuloy tayong masadlak sa ganitong sitwasyon, sa kahirapan, doon sa mga below poverty line, talagang natatamaan sila ng husto. Merong nagtatanong, or some quarters of our society are saying, parang nung pinasa ng bicameral committee yung budget, then submitted it for signing to the president, parang nagugulat siya. Sabi nila, sabi ng ibang mga analyst, they're saying, parang days, parang ganun, parang nagulat. He was confused kung ano ba itong natanggap kong budget na ginawa ng Senado at Kongreso. Pero para sa akin, hindi yan, walang katiting na nagugulat si PBBM sa sinabmit na budget sa kanya. He was expecting that dahil matagal na nilang pinag-usapan yan. Remember, nung in-invite yung mga congressman, kasama pa si Tambi, si Speaker Romualdez sa Malacanang, way back November pa yun. Diba? Nagpunta nga sila doon hurriedly. Na-session sila, then they were called to Malacanang for dinner or something like that. Doon sila nag-uusap-usap. Meron pa nagsabi na wala daw pinag-usapan na regarding sa impeachment.
I think it was Congressman Gutierrez who was saying that part ng Quadcom. Because during that time, they were denying na talagang they're planning na magsampa ng impeachment case laban kay BP Inday, which turned out to be a lie. Kasi lumabas ngayon na tatlo pa nga ang sinampang impeachment case laban kay BP Inday. So itong mga congressman talaga are always not telling what is the truth. So during that time, I'm sure one of the topics that they discussed was regarding the budget. And there was an assurance from the President and the Speaker that they will receive a windfall of funds from the new budget that they will pass for 2025. Kaya ganyan ka-excited ang mga congressman knowing na talagang malaki ang matatanggap nila. So, doon pa lang, it cemented their commitment to support PBBM and Speaker Romualdez in all means. So, doon pa lang, alam na nila eh. So when PBBM received the report of the bicameral committee that stated the complete details on the budget for 2025, he was not surprised. He was not dazed or confused. Ang confusion kasi lumabas na lang nung nagkaroon ng maraming protesta. Nagkaroon ng maraming complaints from the people, from the concerned citizens with regards sa mga pundo na linalagay doon sa mga agencies na dapat magkaroon ng pundo. Tulad ng PhilHealth, tulad ng DSWD, tulad ng Department of Education, tulad ng Department of Transportation and Communication. Doon naka-problema. So, medyo naguluhan sila doon. They were confused kung paano ang gagawin. Then, nung nakarang araw, nagsabi si PBBM that they will rethink. Siguro, gagawa siya ng supplemental budget, which yun lang talaga ang magagawa. Then, i-realign niya yung mga ibang mga budgets going to fund those defunded agencies. Pero hindi lahat. Magkano lang naman ang maging savings sa isang agency? I don't think iabot ng 100 billion yan. So, ilan ang na-defund na agencies? Napakarami. So, definitely, hindi nila ma-fund lahat yan. Siguro, yung education, pwede nilang i-fund. Or part ng 4Ps. Kasi, doon talagang malaking effect. Dahil nga, 50 billion ang inalis sa 4Ps. Kasi ang 4Ps kasi, after they graduated from the 4Ps, merong mga binibigay na mga negosyo yan. Mga trabaho para doon sa mga family na hindi na tumatanggap ng 4Ps. Binibigyan sila ng business ng government, supposed to be. But I don't know, ngayon na inalis na yan, ang 4Ps na yan, isipin mo naman yung 50 billion, gaano karaming family ang dapat karoon ng pakinabang dyan sa pundo na yan, tapos alisin mo basta-basta. Tingnan mo rin yung Department of Education. Lagi tayong nag-criticize. Ang kinikriticize natin si BP Sara, where in fact, siya nga ang the best na performing agency, Department of Education, with her matatag curriculum na ginawa niya para mag-flip sa standard ng education sa bansa natin. Tapos,
yun pa ang i-defund. Almost, I think that's 10 billion. Napakalaking halaga yan para alisin mo sa isang department na talagang nangangailangan ng ganyang halaga para maayos ang kanyang functionality as an agency ng ating gobyerno para sa kaayusan ng edukasyon ng ating mga kabataan. But it was forgotten and it was neglected. Talagang sadyang inalis. Alam naman natin ang purpose kung ano, para kumuha ng pundo, mag-ipon ng pundo para sa coming election. So, kitang-kita na hindi sila confused, they are not dazed, they plainly ignored the demands, ang gusto ng mga mamamayan na magkaroon ng matinong pundo para sa mga services ng mga yan. Ngayon, bakit ganyan katibay o katapang ang kanilang pag-ignore sa mga complaints ng mga tao, ng mga mamamayan? Kasi ang balita ngayon na President BBM will sign on the 30th. And nagdesisyon na siya na hindi talaga niya ibalik ang almost 79 million na pondo ng subsidy para sa PhilHealth. Sabi niya, talagang hindi na niya maibabalik. So, other agencies siguro ang magkaroon ng additional funds from the supplemental fund na gagawin nila. So, i-realign lang nila yan, bibigyan, then he will sign that. Bakit ganyang katapang nga si Romualdez? Kasi, nasa kanila ang pera eh. Siguro sa isip ni Martin, kaya naman natin bayaran lahat yung mga yan, but we should not worry. Tatanggap yan ng pera yung mga yan, hindi na yan magre-reklamo. Yun ang akala niya. Yun ang akala niya na lahat na tao mabibili niya. Especially, itong mga personnel ng Armed Forces of the Philippines. Particularly itong mga generals. Kasi, diyan lang siya umaasa sa kanilang sitwasyon na hindi magkaroon ng pag-aaklas ang mga militar. So, gagamitin nila yung pera na yan. So, ang isip niya, pabayaan natin yung mga yan. Ang isip ni Martin, walang mga gagawa yung mga yan sa atin. So, ganyan siya ka-powerful. At ganyan kasunod-sunuran ang presidente natin sa mga sinasabi ni Martin. At sa tingin ko, pareho silang wavelength. Si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Pareho sila. Kaya nga, si BBM walang magagawa kung hindi sumusunod. O talagang gusto rin niya na mangyari niyan. Kasi ayaw niya ng maraming problema eh. Yun ang isa sa mga weaknesses ni PBBM. Kasi kung anong gusto niya, hindi talaga niya kayang ipasunod sa ibang tao. Ganyan siya ka-weak. So itong ngayon, pag perma ng budget ni PBBM, talagang ito ay sa pag-i-insist ni First Lady at kay Speaker Romualdez. Sila, of course, sabi pa nga ni, totoo yung sinasabi ni BP Sara, na 2 tao lang may hawak ng budget sa Pilipinas. Di ba? Ngayon, naging totoo. Nakikita natin. Alam naman natin kung sino. Si Saldi at saka si Martin. Kasi sila yung technical working group. Silang 2 lang ang member yata dyan. Of course, nandyan ang mga nila, mga staff. But they decided on what agency ang magkaroon ng pundo at walang pundo.
ganyan sila ka godly para silang Diyos na mag-decide na ito, ikaw, wala kang pundo, ito may pundo. So nakita mo, sabi pa nga ni isa sa mga speeches ni Senator Amy Marcos, I don't know, ba't hindi niya madirekta yung kapatid niya? Bagay, sabi niya, wag mo nang permahan. Hindi rin niya madirektang sabihin ang speaker. Puro pahaking lang. Kung talagang sa tingin niya may samang loob siya dahil nga inapurbahan yung AKAP. Bigla na lang sumulpot doon sa bicameral committee hearing. Bigla na lang nasingit doon sa budget. Dapat sabihin niya. Bagay, klaro naman din yung paghihinakit niya doon sa nangyayari doon sa mga insertions na nangyayari sa budget. But kulang eh. Kulang ang mga assertions ni Senator Amy. Pero I'm not expecting na magiging opposition siya because kasama nga siya sa slate ni BBM eh. Parang laro lang, di ba? Para hindi naman totally malaglag siya sa lineup ng mga winnable candidates sa election for senators. Kaya she's making the move para yung iba naman are totally discouraged sa mga actuations niya. The last ilang months na lumabas pa nga yung word manga, di ba? So ngayon bumabawi siya. And the latest survey regarding the senatorial lineup na pwedeng mananalo, ang nangyari hindi siya kasama doon sa lineup na yon. Doon sa mga senators that have the possibility to win in the coming senatorial and congressional election in May. So, isa sa mga hakbang na ginawa niya, talagang tinira niya si Martin Romualdez. But, ang mga karamihan ng mga tao, ayaw na talaga ng mga Marcoses. Siguro, gumawa lang si Senator Amy para naman may maiwan naman sa mga Marcos. Pero, ang dami niya mga expose starting from sa smuggling na hindi naman tinutuloy. Ang dami. Yung the first AKAP nga, ng last year, wala naman siyang follow-up. Di ba? Nung reklamo niya. Ngayon na lang na magkaroon ng budget, yun din ang sinasabi niya. Dapat sana, pinaimbestigahan niya yung AKAP. 1 year ago pa na nangyari. Pinaimbestigahan niya, bakit nagkaganyan? Bakit nagkapirmahan? Wala namang ginanyan. Hearing ang Senado. Ngayon nga, maraming ang nagkaroon ng pagdududa rin at nagagalit din sa Senado dahil nung una, ayaw nila ng AKAP, ayaw namin yan. Ang nangyari nung nalaman nila, sinabi nila, I don't know kung yung ba talagang intentions, na nagkaroon na sila ng 5 billion additional budget. Kaya ang nangyari, pumayag sila. Kasi magkaroon sila ng 200 million na pondo with regards to the infrastructure projects in the coming year. So 200 million is 200 million. So, ang balita ngayon, ang running sa commission doon sa mga projects is around 50%. So, ganyan kagrabe. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng tulay, kung ang halaga ng tulay, 100 million, maging 50 million na lang yan. So, anong quality? Gaano ka substandard yung tulay na yan? Kung ganyan na lang ang halaga, na dapat sana 100 million, nagiging 50 million na lang. So, you can imagine na mayroong tayong mga infrastructures na sobrang substandard. Lalo na yung mga flood control projects. Na konting ulan lang, konting bagyo, di pa nga umabot ng super typhoon, giba na yung mga infra project. So dito kumikita yung mga congressman.
Kita mo yung nagtaas ng budget ng Kongreso. Dinoble ang kanilang mga sweldo. Ngayon nga, may lumabas na balita na from 30 million na natatanggap ng each congressman, nagiging 60 na. Pagkakaalam ko dati, 25 billion from 12 million to 24 billion, 25. Ngayon pala, 30, dati na pala yun, 60 na ngayon. Plus yung dalawang AKAP tsaka X, they receive around 10 million each bawat isa sa kanila tumatanggap. Pero I don't know yung mga opposition or those who are against the government, I mean in Congress against the speaker, kung they will receive the same amount. Kasi definitely they will not. Kukunin na lang ni speaker yan. Bakit ibibigay ko sa iyo? Makatulong pa yan sa re-election bid mo or sa election bid mo. Diba? Alisan kita ng pundo para hindi ka mananalo. So, hindi kasama yung mga nasa opposition, yung real opposition, which are those who are supporting the Dutertes, those who are supporting PRRD and BP Sara. So, ganun yan. So, sa bagay, kukunti lang naman ng supporter ni PRRD dyan sa Kongreso, mayroon pa rin makuha si Martin dyan. I'm not saying na totoo yan, ha. Di umano lang yan. Allegedly. Ngayon, yung budget, sinabi nila na matindi talaga ang DPWH. Isipin mo, 200 billion. They were surprised bakit nagkaroon sila ng 200 billion. Pati si Bunuan, hindi niya alam paano gagawin dahil wala pang program na plano kung paano gagamitin yung pundo na yan. Talagang pure insertion talaga yon para lang magagamit nila sa eleksyon yung pera na yan, paghati-hatian nila. And it was reported na bawat isang congressman, hindi kasama ngayong mga opposition, yung real opposition, magkaroon ng 1.5 billion project sa bawat distrito. Ngayon, kung kayo mga botante, bantayan ninyo kung ano bang project ang nakita ninyo na ginawa ng congressman ninyo. Lalo na yung mga congressman na dikit at sumisip-sip kay Speaker Romualdez. Sabi naman ng mga ibang observer, sa tingin ko rin, totoo, mga projects lang naman ng mga congressman with regards to infrastructure. Dalawa lang naman yan. Flood control, yung iba paglilinis ng mga kanal lang, flood control daw yun. Walang major project o infra na talagang mag-prevent ng flood. O mga yung rock knitting, kung dyan ka sa nakatira bandang Cordillera, maraming dito sa may Mindanao banda, sa Leyte meron din mga rock knitting dyan, yung piniprevent yung bato na lalaglag sa karsada. Yan ang one source of corruption, which is part of the infra na pinupos ng mga congressman. Nakita mo rin yung yung mga covered courts, yun, doon sila mahilig Tapos, linalagyan nila ng initials, hindi naman sa kanila. IPA lang yun. Lalagay nila ng initial nila, bawat wakal na ginagawa nila dyan sa mga waiting shed at saka sa mga covered courts na yan. Multi-purpose courts. Yan bang kailangan ng mga tao? Kasi, wala nang dyan. Wala nang halos audit niyan. Diba? So, ganyan lang ang ginagawa ng mga congressman natin. At dyan nakapokus ang Kongreso ngayon paano mag-ipon ng pera para sa upcoming election.
Ngayon, dito naman tayo sa AFP. Sina Speaker at saka si President Marcos, they have the confidence na hindi talaga magkaroon ng pag-aaklas ang military dahil nga sa pera na hawak nila. Alam nila, kaya nating bayaran yung mga yan. Yan ang sabi ni sigurado, assurance ni Speaker. Walang mangyari sa atin kung marami tayong pera. Paggalawin lang natin yung pera natin. Wala, hindi tayo safe tayo na magkaroon ng whatever adventurism na gagawin ng military. Dahil may pera tayo eh. No? Anong ginawa? Una, from 200 pesos to 350 ang subsistence allowance, food allowance ng mga militar. Siyempre, natutuwa rin yung mga militar. Karapat-dapat din naman eh, na itaas yun. Kay President Duterte, it was 200. Ginawang 350. Sabi ng mga ibang military, baka ito na yung bigay sa atin sa mga maliliit. Pero yung nasa taas, mas malaki. Di ba? So, papayag ba ang military ng ganyan lang? Ano nangyari doon sa mga meetings with PRRD? Nakikita natin sa social media na some retired generals, nandoon nga si General De Leon, very critical about the government, about the AFP, about Browner. Nandoon sila, nagme-meet sila ni PRRD. What does it mean? Talagang may mga part ng AFP na hindi mo kayang kontrolin. At ito ang sa tingin ko maging mitya, maging trigger for a regime change. Delikado yung ginawa ni PBBM ngayon na ignoring all these complaints or this anger ng mga tao with regards to the situation of the budget. Isa yun sa mga mitsa. At ito rin ay isa sa mga basis for impeachment. Lalo na yung pagpakialam nila sa PhilHealth. Isa yan sa mga basihan kung paano ma-impeach ang isang presidente. Pero ang problema nga, binubusog niya ang Senado at ang Kongreso. Lalo na yung Kongreso. Diyan magsisimula ang impeachment complaint. Ay paano mayan magreklamo kung busog na yung mga yan? So hindi talaga mangyari yung impeachment case na maisampa kay PBBM. Ang daming mga impeachable cases na dapat violation ni PBBM na dapat masampahan ng impeachment. Pero dahil hawak nila yung Kongreso, matagal na lang pinag-isipan yan. Kung ginawa ng father ni PBBM, yung martial law, yung unang martial law na ginawa nila, ito rin ang ginagawa nila. Pero ibang form, by using the funds, ang pera mismo ng bayan ang ginamit para magtagal na sila sa pwesto. So, maraming problema si PBBM ngayon with the budget. Maraming ng taong nagising, maraming taong nagrereklamo, maraming taong galit, at nadagdagan pa nitong mga upcoming protest, lalo na ng protesta ng INC na napakahigpit ng paninindigan nila na ipaglaban ang injustice na nangyari sa bayan natin. Isa dito yung pag-impeach nila kay BP Sara, which they openly support na inayawan nila yung impeachment na yan. So ngayon, malalaman natin by January. Actually, in my previous vlog, sinabi ko nga na
It will happen on January 13 kasi yun naman na nag-circulate sa media. Maraming nagbabalita yan. At saka meron din akong mga kaibigan na Iglesia ni Cristo, mga kamag-anak. Ayun ang sinasabi nila na galing sa taas, yun ang naririnig nila na by January 13, they will be in Lunita for a protest peace rally. Peace rally na to stand against injustice. Kasi sobra na injustice sa bayan natin. Kailangan na tayo maninindigan. Dapat samahan natin ang INC sa kanilang gawain ngayong January 13. Dapat tayo makialam lahat dahil tayo lahat ay naapektuhan sa pangyayari na sa ating bansa ngayon. Ngayon, yung sabi ko nung nakaraang vlog ko na there's a possibility na pigilan yan ng administration. Sa anong paraan? Tulad ng pagpigil nila sa Maisog rally. Diba? Lagyan ng truck, yung binyo, traktor, nagiging truck fair na. Pwede ring hindi allow yung paggamit ng lugar by preventing them from getting a permit. So, nagiging illegal na ang gawa ng rally sa lugar na yan dahil nga walang permit. I don't know sa Rizal Park if it is tulad ng Liwasang Bonifacio or Freedom Park. I don't know kung Freedom Park ba yung doon sa may Quirino Grandstand. Pwede rin gagawing ng government na hindi pwedeng gamitin yan dahil inaayos yung Quirino Grandstand. Nangyari na yan before. Before na hindi inaalaw ang rally dyan dahil inayos na yung Quirino Grandstand. Kaya ang ginawa ng rally, inoccupy pa rin. During the meeting di Abansi pala ni President Duterte noon, yung last na meeting di Abansi before the election, hindi pala inalaw gamitin ang Quirino Grandstand. Kaya nangyari, nagkaroon ng wing ban doon I think wing ban or gumawa ng stage pala. Gumawa sila ng stage made of bakal, tawag niyan. Yung ginawa nila yon doon ang rally na it was attended by more than 1 million na mga supporter. I remember, sabi pa nga ni Coco Pimentel, kasi nandoon si Coco Pimentel dahil PDP nga. Hindi pa sila nagka-hiwalay ni President Duterte, sila Pacquiao. Sabi pa ni Coco Pimentel, with a crowd that he witnessed, sure winner na si President Duterte, which come out to be true. Yun ang nangyari. Kasi sa dami talagang tao na lumabas. No? And I hope this coming election, ganyan din ang gagawin ng mga tao. Kasi the camp of PBBM medyo nag-ano na sila, nagyayabang na rin ng konti na napakalakas daw ng mga senatorial candidates nila. Kung titingnan mo naman isa-isa, may mga I don't think na track record, but they are kilala sila. Paano naman hindi makilala si Pacquiao, si Tito Soto, si Lacson, si tawag nito si Budots. Paano mo hindi makilala yan? Si Lito Lapid. Yung bumaliktad ni si Tolentino, ang mga Bilyar, si Cayetano, talagang kilala sila. But the problem is, kung dalhin sila ni PBBM, hindi kaya sila madamay. Hindi kaya case of death tulad ng mga before yung tumakbo yung mga senatorial candidates ni President Gloria Arroyo. Ano nangyari?
kiss of death. Maraming natatalo doon. Baka itong pangyayari ngayon, malakas nga yung kandidato mo, pero yung iba naman, wala naman track record. Ano bang track record ni Mr. Silencio, si Lito Lapid? Na all the time, silent lang sa Senado during senatorial hearings. Si Pacquiao, ano bang ginawa ni Pacquiao? Meron bang prominent na batas na gawa siya na nakikinabang ng buong bansa? I can't remember one. Siguro meron siya, nang sumasama siya. Naging co-sponsor siya sa mga bill na pinapasa ng kapwa niyang mga senador. Pero siya mismo, I don't remember any law na pinasan niya na nakakatulong talaga sa tao. Then, sino pa? Si Bong Revilla. Meron bang si Bong Revilla? Si Ping Lacson, kahit na maraming sinabi yan, pero ano yan? Ang daming kontrobersiya na sinamahan yan. Yung pinagmamalaki niya na ano daw siya, anti-graft or graft buster siya. Yan sa Senado. Cover up lang pala yun. Nung nalaman through Pildon, na nagkabanggaan pa sila Pildon, yan dahilan na si Pildon ay pinakulong ni Dick Gordon yata nung hearings na yun. Doon sa magnetic lifter nagsimula yun. Then later on, itong anak ni Senator Lacson was charged with technical smuggling, ng pag-smuggle ng mga barko-barkong simento that ang taxes hindi tama yung binabayad ng mga VAT. Kaya nga doon daw kumikita ng milyon-milyon yung pamilya na yan. Kaya si Lacson hindi raw tumatanggap raw lang ito Sabi nung what I've heard from the hearing from Pildon, na yan daw ang kunwari ni Lacson na hindi tatanggap ng pundo diyan sa Senado, yung pork barrel niya, hindi niya tinatanggap. Binibigay ng Senado sa kanya dahil malaki pa siyang pera na kinakita sa negosyo, sa influensya. Kasi ang anak niya nakipagtransaksyon, pero ang iba naman hindi man naniwala na ang anak lang niya. At siya yun, nag-front lang yung anak niya. Isang tawag mo lang dyan sa customer, mo lang magawa. Kaya yun ang sabi ni Pildon nung nagkaroon ng hearing. At ako, may iniisip ko rin yun. Kasi kilala ko si Lacson ang style niya. Meron pang mga during the era of administration, kung maalala nyo, yung Daser Corvito case, na-resolve na ba yun? Yung Coratong Baliling case, nandiyan sa Tandang Sora, nagkaroon ng massacre dyan. Yung 100 million US dollars daw, nadala tangay-tangay ng mga yan ang mga kaso kung alam lang ninyo. Sino yung si babaeng nagwi-witness against ni Lacson? Kung alam ninyo yan, malalaman nyo yung karakter ni Lacson. At saka yan, kalaban talaga ni Duterte yan. Minsan nga nagsasalita si Duterte na pag pag makita ng isang tao na malinis yung mukha ng isang tao, gustong gagayahin sa mukha niyang maitim. Kaya pinapahiran ng maitim yung mukha ng maputing mukha. Ganyan ang ibig sabihin ni PRRD. At he is implying kay Lacson ang ginagawa. Kasi lagi yung noon gustong-gusto si Duterte, pero later on naging anti-Duterte na. Kaya ayaw ko niya ni Lacson. Kaya Tito Soto naman, wala namang panindigan yung mga yan Alam naman nila kung sino si BBM, ba't nandyan siya? Ba't nandyan si Tito Soto kay BBM? Well,
hindi na siya sana kumampi. Ganun lang yun. Itong mga Villar naman, dahil nga kay Amy, dahil nasyonalista, sumama sila dyan. Pero kahit na sumama sila dyan, kaya nilang hindi susuporta kay BBM. Yung mga actions nila, pro Duterte sila eh. Of course, ito si Cayetano, si Pia. Talagang, I don't know, pareho naman silang kasi, nasyonalista. Siguro yun ang reason na sumama sila dyan ni BBM, pumayag sila. Kasi may mga baluarte na rin yung mga yan eh. But, ang baluarte kasi, depende yan kung gaano kalaki ang voters mo. Kung ngayon, you need around 15 million or 16 million para mapasok sa Magic 12. So, mabigat yun. Sa lugar mo, ilan lang naman ang boboto sa iyo. Siguro, ang population ng voter population ng isang siyudad na hawak mo, tulad ng Makati, I think it's only around 3 to 4 million. Ganyan lang kalaki yun. Hindi ka naman sigurado na mahawakan mo lahat ng mga butante dyan dahil may opposition din dyan eh. Kaya kailangan talaga na malakas yung mag-i-endorse sa iyo para yung ibang mga tao ibubuto kayo. Kung titingnan mo lang per se, yung bawat say senatorial track record, talagang makikita na they are popular. Kahit na wala namang solid na track record, pero kilala na sila kasi dati na sila sa Senado. But ang tanong, kung during that time na nandiyan sila sa Senado, may nagawa ba sila? Something na mahahawakan natin, something na nakakatulong talaga sa tao. I don't know kung ano. Yan si Lacson, talagang tumulong yan sa anti-terror law, passage ng anti-terror law. Parang siya ang isa sa mga sponsor niyan. Pasalamat din tayo sa kanya. Pero yung sa style niya ayaw ko. Ayaw ko ni Lacson. Kaya nga nung naging tumakbo na presidente yan, hindi siya nanalo. With regards to other candidates naman, si Bong Revilla. Di ba may kaso pa yan na 100 million na gusto may ipasuli ng gobyerno noon ni kay Gloria. Kay ano pala, kasi yun ang dahilan na kulong sila dahil nga doon sa PDAP kay Janet Lim Napoles. Sila Jinggoy, si Enrile, involved yan doon. Ngayon si pinasuli ng government pero na-acquitted siya later on kaya nandyan siya. But she was involved tulad ni Jinggoy. Tapos nanalo pa rin. Ganyan ka Pilipino. Hindi gaanong educated with regards to choosing the right senators or government officials na dapat ilagay natin dyan sa mga posisyon na yan. Always sinabi ni President Duterte, kung iboto ninyo yan, this referring to PBBM, bantay kayo. Baka magnakaw ulit yan. Galing kay President Duterte yan. Naging totoo talaga. Kasi through experience, matagal na niya inobserbahan yan. Ako rin matagal na kasi pinanganak na ako during martial law. Alam ko. Teenager na ako. Kasama na ako sa mga rallies kaya alam ko yun. Kung ano nangyayari with regards to the political happening dito sa bansa na to. Yung mga involvement ng other politiko. Ang dami dyan sa ito si Tolentino. Anong ginagawa ng Tolentino? Kasi kung aasa lang siya sa Tagaytay, hindi siya manalo, magkailan lang ang botante dyan. Kailang didikit talaga siya. Dumikit siya kay Noynoy noon. Alala niyo yung na-issue pa siya nung sa Laguna, nagkaroon sila ng parang campaign na nagdala siya ng mga babae doon na iba ang ginagawa sa stage. Ang daming mga batang naka-witness. Kaya inano siya. Grabe ang criticism na inabot niya. Tsaka yung bashing na inabot ni
Tolentino. Pero nung pagdating ni Duterte, dahil magkakaibigan sila dahil sa motor. Motor din yan si Tolentino Kaibigan ni President Duterte. So, bumaliktad. Hmm. Nung una, alam mo naman si President Duterte, pag tinitiwalaan yan, pinagkatiwalaan yan during nalala ninyo yung bagyo sa Isabela noon. Siya ang lead man, point man doon. Si Tolentino. Kaya talagang inasahan siya ni President Duterte. Ano nangyari ngayon? Nung wala na si President Duterte, sa akala niya, mahina na yung pwersa ng mga Duterte, mahina si Inday, bumaliktad kay BBM. Tsaka may pera kasi si BBM alam niya Talagang si Tolentino ay torn coat. Talagang kung sa pa mga balimbing yan. Mahilig gusto makinabang. Kung nasaan yung sugar, parang yan, langgam, doon yan pumupunta. So, ganyan nangyari kay Tolentino. Si Lito Lapid, ano ba namang ginawa niyan sa Senado? Naalala ko dati, meron siyang batas na ginawa. Bukod sa itong last LRT station sa Tandang Sora, it's not Tandang Sora, Muñoz, ginawa niyang FPG station. Yun. Meron pa siyang isa na yung mga bata, I don't know kung ang proposal niya na hindi na padalhin na mabibigat na libro at kailangan may mga tablet na gagamitin. I don't know kung connected ba yan doon. Basta yun ang naalala ko na dahil nga nakukuba na rin yung mga bata magdala ng mga mabibigat na libro, pagbawal daw yun. Pero hindi ko alam kung ang proposal niya magbibigay ba ng tablet. Sa tingin ko hindi yata yun. Hindi tablet ang solusyon niya. Ayaw lang talaga niya padalhin na mabibigat na libro yung mga bata. So, anong gagawin? Iwanan sa school yung mga libro. O paano nga yung mga assignment gagawin? O iwanan sa bahay. Kailangan yun sa school Kaya nga ideal nga, digital talaga. Digital na. Tulad ng mga exclusive schools. Meron na silang digital books. Kaya hindi na kailangan magdala ng libro na yan na mabibigat. Pero sa mga public schools, yung pa rin ang ginagamit So, ganyan. So, nirarandahan ko lang yung mga candidates nila. Which is not, hindi naman ganong nakatulong sa natin. Sa tingin ko. Kaya, tsaka isa pa, napapansin mo yung mga kandidato ni BBM, ni Naime. Have you seen any picture together with PBBM? Sila? Parang meron silang stigma. Takot na takot sila na madikit ang pangalan nila kay PBBM. Dahil nga sa mga issues na hinaharap ni PBBM. Di ba? Kung sabihin na, alam mo na nang gumagamit yan Bakit dumidikit ka dyan? Hindi ka rin namin iboto. Baka doon sila takot. Kaya nga yung tinatawag kiss of death. Tingnan mo dito sa kabila. Mga bago pa. Hindi ganyan ang popularidad except for some, tulad nila ni Robin, tulad ni Bato, ni Bongo, na talagang kilala. Pero this time, si Marcolita umakyat. Of course, si Pastor Kibuloy. Ikumpara mo yung mga karakter ng mga yan doon sa kabila. Pastor Kibuloy, ikumpara mo dyan sa kanila. O si Marcolita sa pagalingan ng paggawa ng batas. Wala sila. Dito, kahit na sinong mas magaling kay Philip o kay Philip Salvador o ni Lito Lapid sa tingin ninyo? Sinong may si Philip Salvador may yan, pinag-aaralan yan. Hindi, tsaka ang tagal na yan na sumasama kay Bongo. Ni Bongo, Senator Bongo, sa kanyang mga civil activities.
ilang years na yan ang sumama, kaya kabisado na rin niya ang galawan dyan. Dahil nga, talagang tumutulong din yan eh. Kaya mas prepared ko pa yan kaysa iba dyan. Of course, sina Hinlo, galing na abogado yan. Si Lambino, ilang years na yan. Di ba naging parang spokesman si Lambino kay President Duterte. Oh. Si Hinlo, magaling na. He worked with a certain agency na during the time of President Duterte. So yan, mga kabisado na nila paggawa. Si Jimmy Bundok. Oh. Malalaman mo sa pananalita niya, napakatalinong tao. Saka napaka-practical niya magbigay ng mga solusyon doon sa mga existing problems na meron tayo. Oh. Nasa PAGCOR siya. Ilan ang tinutulungan yan? Ang daming natulungan niya ni Jimmy Bundok. Saka makita mo yung ano niya yung drive niya, sinseridad niya to do his job, lalo na nung pagkapanahonan ng pandemic. Tapos si Vic Rodriguez, napakatalino niya, napakagaling mag-analyze ng mga sitwasyon. At makita mo yung commitment niya with regards to corruption. Talagang gusto rin niya na magkaroon ng death penalty law doon sa mga plunderer at mga heinous crimes tulad ni Senator Bato, which is sa akin, favor ako dyan. 100% favor ako. Kung nasa states kayo, alam naman ninyo na isa lang talaga yan sa nagkocontrol doon sa crime sa isang lugar pag mayroong death penalty. Kaya, hindi naman lahat ng state ng US mayroong death penalty, mayroon ding wala. Pero doon sa mga states na mayroon yan, talagang controlled yung crime nila pag mayroon yan. Kasi aware ka ikaw criminal ka, alam mo kung ano mangyari kung gagawin mo na, kung gawin mo yan against sa existing laws na ganyan. So, si Vic Rodriguez, then of course, is Chavit. Or sino pa bang hindi na-mention? Si Chavit Singson. Then, the rest, kasi 10 nga lang yung kasama na yung PDP. At yung dalawa, kailangan pumili kayo ng dalawang kandidato na hindi naman kasama sa ticket ni PBBM. So, ganyan. Kaya nga, magtataka ka, bakit walang nagpa-picture man lang with PBBM nung mga senatorial candidates na nasa ticket niya. Samantala dito, lahat na senators, na candidate for senators dito sa PDP at Team Duterte, talagang dikit na dikit sila ni President Duterte. Ano mangyari niyan kung si Inday Sara sasama? Sigurado naman yan, and this coming, lalo na kung ituloy niyo yung impeachment, siguro yan, sasama yan sa campaign sorties. 100% sasama yan sa campaign sorties dyan sa mga senators. Then, meron din akong kasi sabi ni President Duterte na if you're supporting the Dutertes, supporting BP Sara and the PDP, tutulungan kayo kahit na yung sa lower positions like ng mga mayors and congressman. So, once magkaroon ng campaign sorties yung PDP, yung mga congressman at mayors, tutulungan yan sigurado. At kung sasama diyan si BP Sara, kasi napakasipag niyan mga kampanya yung mga yan. 2016, inikot talaga nilang Pilipinas. Talagang inikot nila. Tsaka yung mga campaign nila during the Unity Team. Maraming beses na wala doon si BBM. At si Sara lang yung nandoon. So, ganyan kasipag si BP Sara with regards to campaigning. Kaya, ito, sa tingin ko, delikado ang malaking possibility na mailalampaso talaga ang administration candidates this time. With the things going on, with the budget, yung impeachment BP Sara, with the financial hardship ng mga tao, pagkain mahal, utilities mahal,
Ngayon, binawasan pa yung pondo sa PhilHealth sa purpose. I don't know kung paano lulusot yung mga kandidato nila with those issues na ipupukol sa kanila during the campaign period, which will start on February 7, I think February 13 or February 7. So, siguradong diretso sa inodoro yung mga yan. Kahit na prominent yung mga pangalan nila sa mga senatorial candidates. At dapat din naman talaga kung ituloy nila yung impeachment, may protection si VP Sara. Dito naman sa military, hindi ako maniniwala na mahahawakan nila sa pera lahat. Lumabas na nga yung mga generals na yan eh. O, yung mga retired generals, lumabas sila. So, kung mo sabihin si De Leon, kaya mong bayaran yan. Di ba? Kaya, meron talaga diyang may kaya. Remember their commanders before, mga regular general yan, may mga kumpanya yan, may mga division na hawak yan. So, meron silang impluensya doon sa mga tao nila. Kaya, there's a possibility na kahit retired sila hawak pa nila yung mga tao nila kasi sila nagtitrain ng mga yan, sila nagmi-mentor ng mga yan. O, kung sa PME yan, lalo na. Kasi ibang honor code sa PME. O. So, ganun. So, itong upcoming election with the issues na ilalabas, talagang malaking puzzle yan ni BBM kung paano niya isusolve yan. Sila ni Tambi at they will be frustrated. Yan pala, akala nila kaya nilang hawakan, pero ang napakasakit na pangyayari, winaldas nila yung pera. Kaya nga, maraming usap-usapan kasi seems na there will be a regime change next year with these things going on. Meron talagang magpapalit talaga ng regime. Ang pinag-usapan na nga sa mga kapihan, mga kumpulan ng mga intellectuals daw, mga analyst ng politika, over a cup of coffee, minsan kasigawan pa. Ang usapan doon, paano ma-prevent yung pangyayari ulit? Dapat ba yung mga nagnanakaw ngayon ng pera, kailangan may demanda? If we will have a very strong president like Vice President Sara, mangyayari yan. O katulad ng karakter ni President Duterte. President Duterte nga, hindi nga niya hinabol yung mga previous may mga kasalanan talaga, pinabayaan lang niya. Di ba? Except siguro yung mga grabe na. Mayroong mga demanda sa ombudsman. Pero I think right now na hayagan na talaga ang pagnanakaw, ang korupsyon na nangyari sa bayan. Meron talagang masisequester ng mga properties. I'm sure about that. Lalo na kung si BP Inday ang mag-take over. Sigurado yan. Hindi sila titigilan yan until the last centavo na ninakaw nila sa bayan ay may babalik nila this time. Meron pa nga ang iba na we should propose na yung mga family names that are used, that are prominently corrupt. Anong ibig sabihin? Anong mga apelido niyan? That are really related to the third degree na nakikinabang. Yan ang emphasis. Kung kapilido ko lang, di naman ako nakinabang. Saka napakalayo na namin eh. Di na nga halos kami magkakilala. Diba? Unfair naman yun. Wala namang justice yun kung yung family name na yun ay hindi na payagang tumakbo or humawak ng any position in the government kung yan ang apelyido mo. Paano na lang yung Santos, yung mga Chinese name, Lim, mga mga sikat na Pilipino na mga names. De La Cruz, ang dami niyan. Kaya nga dapat kung mayroong mang batas na may ipasang ng ganyan to prohibit family names that are involved in corruption na hindi na pwede humawak, basta directly involved. Pwede yan.
Yung family talagang pagbawal talaga yan na tumakbo na. Parang hindi na maulit yung pangyayari. Kung ginawa pa nila yon nung kapanahonan nila, after It's a People Power man, marami nag-propose niyan na hindi na pwedeng humawak. Dahil nga daw sa constitution natin, na ganito, ganyan, everybody has the right to run in any positions in the government. Wala dong karapatan. Kung iniba yung constitution, kasi nagkaroon na rin ng change ng constitution noong 1987 eh. Dapat penalitan na nila. Siyempre, unahin nila yung Marcos. Sino pang mga corrupt na mga politicians before. So, ganyan dapat ang ginawa. So, walang recurrence. Corruption again na nangyari ngayon sa bansa natin. May mga tao kasi madaling maloko. Lalo ng Pilipino na medyo mababa lang talagang educational natin. Hindi tayo educationally savvy. Savvy ba? Yung will atone to the talagang pangyayari. Hindi natin identify yung mga tao. Tsaka parang wala sa natin, history books yung mga yan eh. Walang critical analysis doon sa mga tao na humawak ng positions. Nakakalimutan natin. Kaya bumabalik ang mga ganitong sitwasyon. Dapat naman i-ugnay natin sa educational system natin, sa history natin na huwag natin kalimutan yung mga nangyaring dapat na hindi na maulit na nangyari na nga ngayon. So, medyo mahaba na tong natin, discussions. Anyway, malapit na yung New Year. I hope it will turn out well sa ating lahat kahit na medyo mahirap ang sitwasyon. A lot of people are suffering financially and a lot of people are protesting against the government due to the situation that we're having right now. Mga tao talagang nagrereklamo sila dahil nga sa kahirapan, inflation, lahat ng mga yung tinatawag pa nga nila shrink economy. The same shampoo, sa tingin mo, pag hindi mo tingnan mabuti, hindi mo alam na lumiit na pala yung sachet. Di ba? Ultimo kape. Kung hindi mo basahin yung dati pala 7 grams na yung 5 grams na lang. Pansinin niyo. Ang hindi nga daw lumiliit yung Red Horse lang dahil 500 ml pa rin hanggang ngayon. Yung presyo ganun pa rin. Pati yung Ginebra na gin. Yan ang sabi nila. Doon naman sa mga social, yung mga binibili nila mga wine talagang tumaas. Halos 3 times ang pagtaas. I mean, 1/3 dun sa presyo, tinaas. Ay, ang iba, hindi na nagwa-wine. Walang banog na lang. Ganun. Because the New Year is coming. Di maiwasan yung mga drinking spree with the family kasi doon naman nagkatuwaan. Mahilig tayo sa mga ganyang bagay kung kasama natin yung pamilya. Of course, mayroong karaoke. Diyan naman sikat ng Pilipino, di ba? Diyan nagkakaroon ng views yung mga artist natin na millions. Diyan sa karaoke. I've met some mga ibang lahi, some are Europeans. At sinasabi sa iyo, kumanta ka naman. Kahit hindi ka marunong kumanta, they were thinking lahat na Pilipino magaling kumanta. Hindi naman lahat, but a lot marunong kumanta. Di ba? So, with this, this is a pre-New Year, actually 27 pa. There will be a lot of things happening. Kasi sa 30th daw pipirmahan yung budget. So we will know by the time kung ano mangyari, ano mga changes, ano mga funds na binalik doon sa mga agencies na yun. So by the time malalaman natin. So we can make another broadcast and then we try to make our reaction, our analysis, our commentary with regards to that sa budget natin. So with this, maraming salamat sa pagdalaw niyo sa channel na to.
At good morning ulit. And advance Happy New Year sa lahat. And I hope you will like, share, and subscribe my channel, this channel, our channel, the Justin Talk News PS. Thank you. I'm from the Philippines. Advance Happy New Year.